Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin tila priority talaga ni Yamaha yung mga scooter or yung mga automatic. Lalong-lalo na nga po ngayon hype na naman yung kanilang Yamaha Aerox na bago na nandito na nga po sa Pilipinas. Naaasahan nga po nating may kamahalan din yung presyo. Sabi pa nga ng iba, Yamahal daw. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga. Dito nga po sa atin halos lahat talaga nakafocus lang sa automatic. Sabi pa nga nung isang ungas, new normal daw. Pero alam nyo ba doon nga po sa ibang bansa, lalo na doon sa Thailand, mas na-appreciate pa din nila yung mga lower cc na di cambio. Katulad na nga lang po dito sa motor na ito, Yamaha Fin 115. Kung si Honda nga po mayroong walang kamatayang Honda Wave, si Yamaha naman meron siyang Yamaha Fin. Wala nga lang sa Pilipinas, pero meron naman silang Yamaha Sight. Although masasabi natin wala naman talagang gaanong special dito sa motor na ito. Kasi basic lang naman yung specs at mga features niya. Pero pagdating na nga po sa kanyang fuel consumption, doon na nga po magkakatalo. Kasi isa nga po ang motor na ito sa may pinakamatipid kumonsumo ng gas. At aminin natin sa hindi, ito talaga yung kailangan natin sa mga panahon ngayon. Kasi nga diba, ang mahala ng gas. Kaya sana talaga ilabas ito ni Yamaha. At dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Fin na mayroong 114 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.9 horsepower at 7,000 RPM, 9.2 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tayo na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km/h. So para nga po sa isang 115cc na tumatakbo ng ganon, hindi na rin po talaga basta-basta yon. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 96 kilometers per liter. So tulad nga ng sinabi ko kanina, walang ganong special sa kanya maliban nga po sa kanyang fuel consumption na sobrang malaking bagay nga po sana kung nandito yan sa Pilipinas. Katulad sa akin, Muse 40 yung motor ko, umihigop ng gas eh. Sana naman Yamaha wag puro scooter lang. Ilabas nyo rin to. Ang sukat ng kanyang gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. So bali ito nga po ay mayroong dalawang variant, yung naka-mags tsaka naka-rim. Pero para sa akin mas pogi yung naka-mags. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang UBS or Unified Braking System na parang katulad nga po sa CBS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 775mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 97 kg na para nga po sa isang 115cc na motor. Sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din yung pinaka-headlight niya. Tapos bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel dito po ay naka-analog pa din. At hindi rin po ito naka-keyless. Di susi pa din yung gamit sa kanya. Pero okay lang naman po yun. Wala naman pong problema dun. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended.
Yun lang. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 49,900 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 87,000 pesos. Pero syempre yan lang naman po ay presyo doon sa Thailand. Magbago din naman yan kung sakaling dalhin na nila sa Pilipinas. Sana lang talaga. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.